Makikita ninyo ang kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. At nakatayo ito sa lugar na hindi dapat kalagyan nito. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anuman. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, dahil mahihirapan silang tumakas. Idalangin ninyong huwag itong mangyari sa panahon ng taglamig, sapagkat sa panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng mga paghihirap na hindi pa nararanasan mula nang likhain ng Diyos ang mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Kung hindi pa iikliin ng Panginoon ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat lilitaw ang mga di tunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at kababalaghan, upang malinlang kung maaari, pati ang mga pinili ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo, binabalaan ko na kayo habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Tapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig, at mawawala sa kani-kanilang landas. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa mga ulap na taglay ang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Kaya mag-ingat kayo at laging magbantay, dahil hindi ninyo alam kung kailan ako darating. Maaari natin itong ihambing sa isang taong papunta sa malayong lugar. Bago siya umalis ng bahay ay binigyan niya ng kanya-kanyang gawain ang bawat alipin, at saka binilinan ang gwardiya sa pintuan na maging handa sa kanyang pagdating. Kaya maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang may-ari ng bahay. Maaaring sa hapon o sa hating gabi, sa madaling araw o sa umaga. Baka bigla siyang dumating at datnan kayong natutulog. Kaya ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko rin sa lahat, maging handa kayo.